Dito sa video na ito isa-isahin natin basagin ang mga punto ni Ping Lacson. Dito ipapakita ko sa inyo napakabayas niya sa 18 dating sundalo na nagsiwalat ng sistematikong korupsyon sa ating bansa. Disclaimer, ito ay opinion ko lamang. Panoorin muna natin ang tuloy-tuloy na interview niya para hindi tayo akusahan. Nadagdag bawas sa mga video clips. Pagkatapos isa-isahin natin basagin ang punto niya. Investigahan po ng Senate yung allegations ng 18 allegedly Marine soldiers. Well, we'll wait for the reading of the resolution, and let's find out kung saan committee i-refer. Pero sir, nung narinig niyo yun, ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Kasi kung polluted yung source, it follows. Ito yung sinusunod natin na meron tayong A1, A2, B1, B2, di ba? Yung rating, yung classification ng intelligence information. So, may mga portions doon na pwede na sabihin credible, pero may mga questionable. Number one, ang sinabi lang 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico. Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So purgos na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Marine Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, hindi, wala pa, simulat ako. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. And number of them were never members of the Philippine Navy. So doon pa lang, makukwestiyon natin yung credibility ng source. If true, kasi media lang ito. That's why I'm formalizing it by way of an official letter to the armed forces of the Philippines, attention to the Philippine Navy and Philippine Army. Bakit bang kaharapin sila dito, sir, sa isang inquiry? Well, after all the verification, evaluation, then probably, yes. And ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, di ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly, through former Senator Trillanes. Pero sir, nung narinig niyo yun, ano yung nakita niyo? Yeah, I read the affidavit. Opo. Ako kasi pag mayroong information, in my previous life, this is how I treat any information that comes to my attention. First, yung ano ba yung credibility ng source? And second, ano yung reliability ng information itself? Dalawa yun eh. Nandito tayo ngayon sa pagdinig, ano? Kung makikita nyo personal, si Carla Diskaya, makikilala nyo? Yes, Your Honor. Pakituro nyo nga kung nandito sa loob ng session hall. Lapitan nyo na lang kung sino dyan sa among the resource persons. Hindi, lapitan mo na lang at hawakan mo na lang sa balikat, hindi magagalit yan. Your Honor, pwede po bang... You will be recognized later. Okay. No? Tuloy lang natin itong proceeding muna. Sige, miss. Pareho kayo, ina-identify nyo na siya mismo yung kaharap ninyo na sinasabing ang may-ari ng bahay, si Speaker Romualdez, at kailangang umalis na kayo? Kindly answer, use the microphone. Tama po, Your Honor. Tama po, sir. So maski ngayon, sa susunod na panahon, sa ibang pagkakataon, ganyan pa rin ang inyong magiging statement. Correct, Your Honor. O ngayon, Carly, it's your turn. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you to bangungot. identify them, it's for them to identify you. No? Your Honor, wala po kasi ang maalalang transaction Well, at saka that's your nakapas. option to deny. What we're establishing here is the fact that there are two witnesses present here under oath na sinasabing nagpunta ka doon at ninename drop mo, totoo man o hindi, si Speaker Romualdez na siya nagmamay-ari, bagong may-ari noong number 30 Tamarin Street sa South Forbes. Yun lang naman eh. It's not for you to be able to, hindi naman ikaw ang witness against them eh. I don't know if I'm correct. Secretary Bida, kindly help me out, or Dong,
PG Dong, tama ba yon? Wala siyang karapatan na i-identify yung nagturo sa kanya? Opo. Ang right to confrontation ho kasi, kung yun ho ang iniisip ni Mr. Diskaya, will come at the appropriate time. But for purposes of identification, ang kakailanganin lang po ay yung taong mag-identify dun sa taong kikilalanin. Thank you, PG Dong. Sige, say your piece. Dito sa video na ito na mismo galing sa Senate Hearing Blue Ribbon Commit Hearing. Clean cut clip po ito, walang dagdag bawas, tuloy-tuloy po. Ang video na ito, dito mapapanood na ang dalawang witnesses na introduce ni Ping Lacson ay una, nakasuot na mask. Pangalawa, walang tunay na pangalan. Ikatlo, walang notarized na affidavit. Ang tanong, bakit tinanggap ito dalawang tao na ito as witnesses sa Senate hearing? Ano yung sinasabi mong credibility of source? Wala pong mukha, wala pong pangalan at wala pong notarized na affidavit. Ping Lacson, ano yung sinasabi mong credibility ng source? Bakit sa 18 dating sundalo kinukwensyon mo yun credibility nila? Pero pagdating sa witnesses, dalawang ito taliwas sa sinasabi mo. Ako ay nagtatanong lamang. Ang mga 18 dating sundalo ay nagpakita ng mukha, may detalyadong pangalan at may napresentang affidavit. Bakit dito napakahigpit mo, Ping Lacson? Tandaan mo yung sinabi mo. It's not for you to identify them but for them to identify you. Ayon kay Dong, base sa the right confrontation, hindi kailangan identify yung taong nagtuturo sa taong kikilanin. Kaya kung tinuturo nila si Tito Soto, wala siyang karapan identify sila since siya ang Senate President, walang karapatan. Kikilanin ang Blue Ribbon ang mga dating sundalo na ito. Binabalik ko lang iyon argumento mo. Bakit pagdating dito kasalungat ang mga sinasabi mo, Ping Lacson? Sige, let's move on. Kung walang members na gusto magtanong do sa ating dalawang bagong witnesses, no, in relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarid House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, silang staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umaalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya? No, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder, also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former speaker. Ito yung Benguet. No? Dito sa napanood ninyo ang mga tanong ni Senator Marcoleta ay sinagot ni Ping Lacson. Ni isang tanong hindi sumagot ang mga witnesses. Asan yun reliability of information mo, Ping Lacson? Nakakatawa ka, Ping Lacson, napaka-yabang mong questionin ang reliability of information ng 18 na sundalo pero witnesses mo sa Blue Ribbon ay lantarang walang reliability sa mga tanong ni Marcoleta. Ping Lacson, wala kang karapatan mag-question ng reliability of information. Basag ka. Sinabi nila 805 billion yung napunta, yung pinamahagi o napunta kay Congressman Saldico.
Well, from 2023 to 2025, ang total amount ng flood control projects, 1.13 trillion. So kung ang napunta kay Congressman Saldico allegedly 805, that's at least 70% of the total appropriations for the same period sa flood control projects. So puro ghost na yung nandun. Saan manggagaling yung napunta kay Bernardo? Saan ang napunta kay Alcantara? Parang sobra computation. That's my first observation. Total na infrastructure budget for 2023 to 2025 is almost 4 trillion. Asan bagong gusali? Asan bagong tulay? Asan bagong kalsada? Asan mga infrastructure nyo? Yung Metro Subway delayed na. Saan nyo ginastos yun 4 trillion? Ping Lacson, wag mo kaming lokohin. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information, wala pa, sumulat ako. At saka sa LTO, no? May initial information from the Philippine Navy na yung iba dishonorably discharged. A number of them were never members of the Philippine Navy. Walang sinabi sa sinumpaang salaysay na lahat sila ay personnel ng Philippine Marines. Hindi lahat sa kanila ay Marines. Ang nakalagay sa sinumpaang salaysay ay 1. Philippine Marines Corps. 2. Armed Forces of the Philippines. 3. Enlisted personnel ng Philippine Army. 4. Reservists sa Philippine Army. Whether honorably discharged sila o hindi ay hindi magbabago na mga dating sundalo sila. It's not for you, Ping Lacson, to identify them as honorably discharged. Second, as we speak, sumulat na ako sa Philippine Navy, Philippine Army to conduct record check and background investigation on the 18 Philippine Navy and Army personnel. Ang initial information. Your Honor, okay lang po ba tanggalin nila yung face mask nila? Kasi sa totoo lang po, talagang hindi ko sila naaalala kahit sa panaginip ko na naginip ako ng It's not for you bangungot. to identify them, it's for them to identify you. No? It's not for you to identify them. It's for them to identify you. Ang isa sa mga nakalista dito sa joint affidavit ng mga dating sundalo ay ang Senate President na si Tito Soto at may iba pang senator, therefore. Ikaw, Ping Lacson, nire-represent mo ang Blue Ribbon ng Senate. It's not for you to identify the 18 ex-soldiers. It's for them to identify the Senate President Tito Soto. Pag yung batas ninyo gagamitin sa inyo, ayaw nyo. Pakinggan natin mabuti ang sagot ni Ping Lacson. Kung meron ba o wala destabilization, kaya lumabas ang mga dating sundalo. Ping Lacson, sagutin mo yung simpleng tanong. Meron ba o wala na nangyayaring destabilization? Another one, timing nila, bisperas noong Trillion March, yung 40th anniversary ng EDSA. Another observation, parang kung gano'n ang mga pinagbibigyan, parang kulang yung listahan. Timing is suspect. Yeah, kasi timing ng ICC confirmation of charges. Ang timing din, yung ngayon, February 25, yung EDSA, 40th anniversary ng EDSA. So ano yung, sa akin kung ako yung mukhang merong political color, not just political color, mukhang merong destabilization na aspect. Sa destabilization, paano makaka-destabilize? Yung timing, kasi EDSA ngayon bakit kahapon lumabas? So, parang ang gugulo, sir? Yun yung... Well, kayo, I leave it to your own imagination, but that's my own opinion, rightly or wrongly. But you think it's enough to destabilize, sir? I don't know. Kasi hindi ko alam. Kasi wala namang nangyayaring destabilization ngayon, di ba? Wala. It seems na wala namang, hindi naman na-destabilize So gustong sirain yung credibility ng ICC? Kasi bisperas ngayon, kahapon, bisperas ng EDSA, 40th EDSA. So ano yung point mo sa destabilization kung wala naman nangyari?
So una sabi mo mukhang meron din banda huli, wala naman so ano kinalaman sa motivation ng salaysay. Hindi naman tanga mga dating sundalo para magrevolusyon, kaya nga sila naglabas ng salaysay para idaan sa proseso. Eto ping na ito naghahanap lang ng kung ano-ano para madiscredit yung mga salaysay ng mga dating sundalo. Wala kasing maidahilan. Talagang ipipilit kahit ano para lang masira ang mga salaysay, harap-harapang bahyas. Umalis ka dyan sa Blue Ribbon, wala kang karapatan umupo dyan ang kapal ng mukha mo. And ito pa isang observation. The timing, parang nakatiming to, bakit yung ICC ngayon na nakapokus? Ang pinoproject doon is napaka-corrupt ng ICC, hindi ba? Dahil nilagyan ng $2 million, allegedly. Wala pong sinabi inabot yung $2 milyong sa International Criminal Court. Ang sinabi ay nagpapalit ng dolyar sa naghahalagang 2 maleta na may lamang tig 56 milyong piso bawat isa. Binibigyan pondo si Trillanes sa pag-asikaso sa mga international criminal investigators allegedly. Wala pong sinabi ng inabot yung $2 milyong sa International Criminal Court. Ito mga media at itong ping mabilis pa sa 4:00 kung magbigay ng komento para sirain imbis na suriin. Pero pag witness ng administration ang media ni pangalan ni Mukha hindi maitanong. Tandaan mo kayo ang Senate ang inaakusahan dito. Tuta Soto mo ang inaakusahan dito at iba pang senator. It's not for you to identify them. Sa mga napanood niyong videos, kitang-kita ang pagkabayas ni Ping Lacson na parang siya ang abogado ng mga buhaya. Yung mga komento niya ay discredit sa mga 18 dating sundalo. Wala tayong maasahan. Sa mga mainstream media at sa Senate Blue Ribbon, gagawin din ni Ping yun ginawa niya kay Guteza. Nakinuwesyon ang affidavit samantalang ang witness niya. Ni pangalan wala. Ni mukha wala. Binotary wala. Ni affidavit wala. Hindi ko sinasabi na sumuko na lang tayo. Maging aware tayo na alam natin ang mga kalokohan nila, tuloy sa pag-question, tuloy sa pagbigay ng sariling niyong opinyon, tuloy sa pagturo ng mga kagaguhan nila. At sa darating na halalan upo ang isang Duterte. Abot ka dito sa huling bahagi ng aking video. Maraming salamat po. Ako po ay isang napakaliit na channel lamang. At walang nakukuhang income sa YouTube. Na gustong isiwalat at tanungin ang mga bagay-bagay at ganap na nangyayari sa ating bansa. Na ayaw o iniiwasan ng mainstream media. Ang munting hingi ko lang sa inyo ay suporta, subscribe, like at share lang po ay malaking tulong sa akin para ipagpatuloy ang paggugol ng impormasyon para madali na ninyong mapanood upang kayo mismo ang humusga at magbigay ng sariling ninyong opinyon. Maraming pong salamat sa inyong lahat. Fight for what we believe in, undeterred by the fear of failing or losing. Indeed, courage knows no limits. Cowardice does.